Gumastos ako ng 1,000 para sa isang pamilyang bakasyon sa Hawaii. Nangangarap ng mga masasayang sandali kasama ang aking mga mahal sa buhay. Ngunit sa airport, sinabi ng aking anak, "Nakalimutan kitang ibili ng tiket. Umuwi ka na lang." Matagal na pala nilang planong iwanan ako na parang basura mula pa sa simula. Makalipas ang 3 linggo, bumalik sila at nanlaki ang kanilang mga mata nang makita ang isang lalaking naka-Amerikana na nakatayo sa tabi ko dahil ang lalaking ito ay handa nang wasakin ang kanilang mundo. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe sa channel at i-comment kung anong oras na dyan sa inyo ngayon. Maligayang pagdating mga ginang, ginoo at mga kapatid sa channel na kwentong Lola Volt. Tay, may masama akong balita. Ang boses ni Simon ay humiwa sa ingay ng terminal na parang isang patalim. Napahinto ako sa paglalakad, bumangga ang aking maleta sa aking binti. Ang check-in counter ng Hawaiian Airlines ay nasa aming harapan, puno ng mga pamilyang hila-hila ang kanilang malalaking bagahe at mga kwintas na bulaklak. "Anong klaseng masamang balita?" tanong ko, kahit na ang tono pa lang niya ay nagpasakit na ng tiyan ko. Hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Sa halip, nakatitig siya sa departure board, ang mga kamay ay nakapamulsa ng malalim. "Nakalimutan kong bilhin ang tiket mo." Ang mga salita ay naiwan sa hangin na parang usok. Sa paligid namin, nagmamadali ang mga biyahero, hawak ang kanilang mga boarding pass, ang kanilang masayang kwentuhan tungkol sa dagat at handaan ay biglang parang naging pang-iinsulto. "Nakalimutan mo?" Ang boses ko ay lumabas na mas mahina kaysa sa inaasahan ko. "Simon, 3 buwan na nating pinaplano ang bakasyon na to." Alam ko. Sa wakas ay tumingin siya sa akin, ngunit saglit lang. "Sobrang dami lang kasing kailangang ayusin at ang gulo pa sa trabaho. Binigyan kita ng 1,000. Ang halaga ay mabigat sa aking dila, para sa ating lahat, sa buong pamilya." "Oo, at nagpapasalamat kami, Tay. Talaga." Tumingin si Simon sa kanyang relo, tapos sa mga gate papunta sa eroplano. Pero ang problema, malapit nang magpapasok sa eroplano. Kumilos na ako papunta sa check-in counter, hila ang aking maleta. Sumabit ang gulong sa kung saan na nagpabigla sa balikat ko. Pero tumuloy pa rin ako. Maayos pa ito. Kailangan. "Excuse me," tawag ko sa babae sa counter. Ang kanyang uniforme ay asul na asul at ang ngiti ay propesyonal. "Kailangan kong tingnan kung anong mga flight ang available papuntang Honolulu ngayon." May tinipa siya sa kanyang computer. "Opo sir, ano po ang pangalan sa reservation?" "Luis Reyes, pero mukhang may problema yata sa booking ko." Mas maraming pagtitipa, isang saglit na katahimikan. Ang kanyang ngiti ay medyo nawala. "Wala po akong nakikitang reservation sa pangalang yan, sir." "Sigurado po ba kayong sa Hawaiian Airlines nakabook?" Nanikip ang dibdib ko. "Kailangang nandyan yan. Ang pamilya ko..." Lumingon ako para hanapin si Simon, pero lumayo na siya ng ilang metro. Nagpapabalik-balik na ngayon malapit sa pasukan ng security checkpoint. Subukan ko pong maghanap ng mas malawak, alok ng ahente. "Anong petsa po kayo magbibiyahe?" Ngayon din. Ang anak ko at ang pamilya niya ay dapat may tiket na." Tumango siya, mabilis na gumalaw ang mga daliri sa keyboard. Ang screen ay sumasalamin sa kanyang salamin habang naghahanap ng mga opsyon. "May nakikita po akong reservation para kay Simon Reyes. 4 na tao, aalis ng 4:15, pero wala pong Luis Reyes sa booking na yon." Parang umikot ang terminal. "Imposible yan, paki-check ulit." "2 beses ko na pong tiningnan, sir. Gusto niyo po bang tignan ko kung may available sa chance passenger?" Nagkaroon ng pag-asa. "Oo, kahit ano." "Pasensya na po, pero puno na kami ngayong araw. May malaking convention po kasi sa Honolulu." "At paano kung bukas? First class, babayaran ko kahit magkano." Biglang sumulpot si Simon sa siko ko, hinawakan ang braso ko. "Tay, kailangan nating mag-usap." Winaksi ko siya. "Huwag ngayon, inaayos namin ito." Hindi natin inaayos." Humigpit ang hawak niya. Hinihila ako palayo sa counter. Hindi ito uubra. Ang ahente ng airline ay nakatingin sa amin nang may pag-aalala.
Nagsimula na ring tumingin ang ibang mga pasahero. Isang maliit na bata ang tumuro sa aking maleta na tumumba nang hilahin ako ni Simon. Anong ibig mong sabihing hindi uubra? Inayos ko ang aking bagahe, nanginginig ang mga kamay ko. Siguradong may ibang airline, ibang flight. Tay, makinig ka sa akin. Ang boses ni Simon ay may talim na hindi ko pa narinig noon. Tuloy ang bakasyon ngayon din. Ang pamilya ko ay nakalagpas na sa security. Kaya humanap tayo ng ibang paraan para makapunta ako doon. Hindi. Ang salita ay mariin. Pinal. Hindi tayo hahanap. Ang departure board ay nagbago, nag-update ng oras ng mga flight. Ang 4:15 na flight ng Hawaiian Airlines ay nagpapakita na ngayon ng final boarding call sa kumukutitap na pulang letra. Simon, tinatakot mo ako. Anong nangyayari? Tumingin ulit siya sa relo niya, mas agresibo na ngayon. Ang nangyayari ay kailangan mo nang umuwi, Tay. Kami na ang bahala sa bakasyon. Bahala? Nabasag ang boses ko. Ako ang nagbayad ng lahat. Ang hotel, ang renta sa sasakyan, ang mga aktibidad para sa mga bata, at naa-appreciate namin yon. Pero ngayon, ang pagtatalo dito ay hindi makakatulong kahit kanino. Ang aircon ng terminal ay humuhuni sa itaas, pero pakiramdam ko ay mainit, nahihilo ako. Walang may saysay. 3 buwan ng pagpaplano, 1,000. Mga hapunan ng pamilya kung saan pinag-usapan namin ang snorkeling at sunset dinner. At ngayon ay umaarte si Simon na parang isa akong malaking abala. Umuwi ka na lang, ulit niya, habang umaatras papunta sa security checkpoint. Tatawagan ka na lang namin mula sa hotel? Doon ko nakita sa mga mata niya, hindi takot tungkol sa nakalimutang tiket, hindi guilt o konsensya tungkol sa pagkakamali, kundi ginhawa. Tumalikod si Simon at naglakad papunta sa gate, iniwan akong nakatayo sa tabi ng aking maleta sa gitna ng terminal, pinapanood ang aking anak na mawala sa karamihan na parang plinano niya ang sandaling ito noon pa man. Ang counter ng Hawaiian Airlines ay biglang naramdaman kong tanging kakapitan sa umiikot na mundo. Nilapitan ko ang parehong ahente na nakakilala agad sa akin. Sir, naayos niyo po ba ang problema kasama ang pamilya niyo? Sa totoo lang, kailangan kong ipacheck sa iyo ang isang bagay. Ang boses ko ay mas matatag pakinggan kaysa sa nararamdaman ko. Yung reservation sa ilalim ng pangalang Simon Reyes, kailan ito ginawa? Nag-atubili siya, sumulyap sa security checkpoint kung saan naglaho si Simon. Bawal po akong magbahagi ng detalye ng booking, pero gumalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Nakalagay po dito na nabook ito 6 na linggo na ang nakakaraan para sa 4 na tao, 2 matanda, 2 bata. 6 na linggo na ang nakakaraan, hindi 3 buwan noong una naming pinag-usapan ng bakasyon. Hindi noong nakaraang linggo nang sabihin ni Simon na inaayos niya ang lahat. 6 na linggo na ang nakakaraan nang magdesisyon na siyang hindi ako isasama at walang ginawang pagbabago para magdagdag ng pasahero. Hindi po, sir. Ang reservation ay nanatiling hindi nagbago mula noong unang booking. Nanghina ang mga tuhod ko. Kumapit ako sa gilid ng counter, ang metal ay malamig sa aking mga palad. Paano ang ibang airlines? Mayroon ba papuntang Honolulu ngayon, bukas o ngayong linggo? Nag-check siya, ang kanyang mukha ay nagiging mas maawain sa bawat paghahanap. Pasensya na po, panahon po kasi ng convention. Ang United Airlines ay may waiting list na 47 tao. Ang Philippine Airlines ay puno hanggang sa susunod na Martes. Mapait ang lasa ng mga salita. Sa panahong iyon, kalahati na ng bakasyon ang tapos. May isang option po, alok niya ng mahina. May midnight flight ang Cebu Pacific mamaya na may 2 stopover. Darating kayo doon ng Huwebes ng hapon, pero medyo mahal po kapag hindi nag-book ng maaga. Gaano kamahal? 100,000. Inabot ko ang pitaka ko, pero tumigil ako. Sa di kalayuan, nakikita ko ang gate para sa flight ng Hawaiian Airlines. Nandoon na siguro si Simon ngayon, malamang ay nagte-text kay Faye, sinasabing naayos na ang lahat. Ang problemang ako ay nasolusyonan na. Sir? Ang boses ng ahente ay parang nanggagaling sa malayo. Alam niya, sabi ko nang mas para sa sarili ko kaysa sa kanya. Sa simula pa lang, alam na niya. Pasensya na po.
Tiningnan ko ang kanyang mabait na mukha, ang kanyang tunay na pag-aalala para sa isang nalilitong matanda at bigla akong nakaramdam ng hiya. Hindi niya ito problema. Usaping pamilya ito, ang uri ng pangit na katotohanan na dapat manatiling pribado. Ang flight, sabi ko. Nagpapasakay pa ba sila? Final call na po kaninang 10 minuto ang nakararaan. Malamang po ay sinasarado na nila ang mga pinto ngayon. Tila tinawag ng kanyang mga salita, isang anunsyo ang umalingaw-ngaw sa intercom. Hawaiian Airlines Flight 447 to Honolulu is now closed for boarding. All ticketed passengers should be on board. Lumingon ako sa gate. Kahit mula rito, nakikita ko ang huling mga humahabol na tumatakbo sa pasilyo. Hila ang mga bata, ang mga carry-on bag ay tumatalbog sa likuran nila, mga pamilyang papunta sa paraiso ng magkakasama. Nag-vibrate ang cellphone ko. Isang text mula kay Simon. Sorry Tay, tatawag kami mula sa hotel. Ingat ka na lang. Ingat ka na lang. Parang isa akong pabigat na sa wakas ay nagawa na niyang tanggalin. Tumikhim ng mahina ang ahente. Tungkol po sa midnight flight, sir. Gusto niyo po bang i-hold ko habang nagdedesisyon kayo? Tinitigan ko ang screen ng aking cellphone. Walang paliwanag, walang totoong sorry, basta isang kaswal na pagtataboy matapos kunin ang 1,000 at 3 buwan ng aking pananabik. Hindi, sabi ko, ibinabalik ang cellphone sa aking bulsa. Hindi na. Sigurado po kayo? Pwede ko pong i-hold ng 15 minutes. Sigurado ako. Dahil bigla, nakatayo sa terminal na iyon na may amoy ng kape at tunog ng mga gumugulong na maleta sa paligid ko. Napagtanto ko ang isang mahalagang bagay. Hindi ito tungkol sa nakalimutang tiket o pangit na pagpaplano o kahit sa pagiging makasarili ni Simon. Tungkol ito sa kung sino ako sa tingin nila, kung sino sa tingin nila ang pwede nilang tratuhin na parang tanga. Nag-update ulit ang departure board. Ang flight ng Hawaiian Airlines ay nagpapakita na ngayon ng departed sa itim na letra. Nasa ere na si Simon at ang kanyang pamilya, malamang ay nagtatawanan habang umiinom, binabati ang sarili sa isang bakasyong well-deserved. Hinawakan ko ang hawakan ng aking maleta at naglakad papunta sa exit. Pero hindi ako talo, hindi na ngayon. Bawat hakbang palayo sa gate na iyon ay isang hakbang patungo sa kalinawan. Gumawa sila ng kalkulasyon tungkol kay Luis Reyes. Nagdesisyon silang tahimik akong uuwi, siguro magrereklamo ng kaunti, pero sa huli ay tatanggapin ang pagiging itinakwil. Malalaman nila kung gaano sila nagkamali. Bumukas ang mga otomatik na pinto at humakbang ako sa hangin ng hapon, pinaplano na ang susunod kong galaw. Sa likuran ko, ang terminal ay maingay sa mga biyahero. Papunta rin ako sa aking destinasyon. Hindi lang ito ang destinasyon na inaasahan nila. Ang pila ng taxi ay mas mahaba kaysa sa inaasahan ko, pero ayos lang sa akin ang maghintay. Nagbigay ito ng oras para mag-isip, para hayaang lumugar ang mga piraso ng pangyayari. Saan tayo, boss? Tanong ng driver habang isinasakay ko ang aking maleta sa compartment. Mukha siyang nasa edad 40, pagod, malamang ay maghapon nang nakikipagbuno sa traffic sa airport, sa Quezon City, sa New Manila. Sumandal ako sa likurang upuan, hawak pa rin ang aking telepono kung saan ang nakakaawang text ni Simon ay umiilaw sa screen. Habang papalayo kami sa Naya, tumitig ako sa pamilyar na tanawin ng Metro Manila. Ang skyway ay nasa itaas namin, puno ng mga sasakyan kung saan ang ibang pamilya ay malamang na pauwi na para maghapunan ng magkakasama. Nagbabahagi ng kanilang araw, gumagawa ng plano, hindi nagkalkula kung paano itatakwil ang sarili nilang ama. Mabigat na araw? Tanong ng driver, sumusulyap sa akin sa rearview mirror. Pabigat ng pabigat bawat minuto. Hindi ako mahilig makipag-usap sa mga estranghero, pero may kung ano sa pagiging anonimo sa taxi na nagpadali nito. Naranasan mo na bang traidorin ka ng pamilya mo? Tumawa siya, pero walang halong saya. Pare, may mga ex-wife ako na ilang taon nang pinaplano ang pagbagsak ko. Ang pamilya ang tanging nakakaalam kung saan eksaktong itatarak ang kutsilyo. Ang kutsilyo? Ganoon nga mismo ang pakiramdam. Matalas, tumpak at nakatutok sa vital organ. Habang bumabaybay kami sa EDSA, sinimulan kong balikan ang mga usapan noong mga nakaraang buwan.
Marso, noong una kong binanggit na gusto kong gumawa ng espesyal para sa mga apo, ang agarang sigla ni Simon. Tay, magandang ideya yan. Ipaubaya mo sa akin ang lahat. Abril, noong nakaupo kami sa hapagkainan ni Faye, tumitingin sa mga brochure ng hotel, halos tumatalon si Perla sa upuan niya. Ay, Lolo Luis, napakagalante mo naman. Si Sol na tumatango, mas tahimik kaysa sa karaniwan, pero mukhang sumusuporta. Pero ngayon, sa pagbabalik tanaw, nakikita ko na ang mga senyales, ang pagpupumilit ni Simon na siya na ang mag-aasikaso ng lahat ng booking. Ang mungkahi ni Fe na baka mas komportable ako kung sa ibang hotel, ako tutuloy, sakaling maging maingay ang mga bata. Ang komento ni Perla tungkol sa kung paano mas gusto ng mga matatanda ang ibang aktibidad. Kinokondisyon na pala nila ako na asahan ang paghihiwalay sa simula pa lang. Alam mo kung ano ang pinakamasakit, sabi ko sa refleksyon ng driver. Ano yon? Akala nila tatanggapin ko na lang, magpaparaya at mananahimik. Balak mo bang patunayan na mali sila? Pinanood ko ang mga ilaw ng syudad. Ako ay 68 anyos. Nagtrabaho ako ng 43 taon bilang inhenyero. Nagpalaki ako ng anak na ang tingin yata sa akin ay tanga. Pero hindi ako tumagal ng ganito kahaba para lang tapak-tapakan ng tao. Napangisi ang driver. Ayan, may sense na ang sinasabi mo. Nag-vibrate ulit ang cellphone ko. Isa pang text sa pagkakataong ito ay mula kay Faye. Pasensya na talaga sa mix-up, Tatay Luis. Pag-uwian na lang namin kayo ng magandang pasalubong galing Hawaii. Mix-up? Parang clerical error lang sa halip na sinasadyang pagtatraidor. Pero habang papasok kami sa gate ng aking tahimik na subdivision, patungo sa aking walang tao na bahay, may nagbago sa loob ko. Ang sakit ay nandoon pa rin, matalas at sariwa. Pero sa ilalim nito ay may mas matigas, isang bagay na nag-iipon ng puwersa, parang tubig sa likod ng dam. Gusto nilang tratuhin ako na parang ulyanin na matanda na pwedeng itapon kapag kombenyente. Gusto nilang kunin ang pera ko at itakwil ako sa bakasyon ng sarili kong mga apo. Pwes, malalaman nila na ang matandang ito ay may ibubuga pa. Huminto ang taxi sa tapat ng aking gate habang lumulubog na ang araw. Ang bahay ay mukhang eksakto kung paano ko ito iniwan 3 oras na ang nakakaraan. Maayos, tahimik, handa para sa isang linggong pagkawala. Pero hindi na ako ang parehong lalaki na nagkandado ng pinto na yon na may pananabik kanina. Bale 500 ho, sabi ng driver. Inabutan ko siya ng 1,000. Keep the change at salamat sa kwentuhan. Kung ano man ang plano nyo, sabi niya na may ngiti. Sana makuha nila ang nararapat sa kanila. Habang pinapanood ko ang kanyang sasakyan na mawala sa kalsada, inilabas ko ang aking telepono at nag-scroll sa isang numero na ilang buwan ko nang hindi tinatawagan. Attorney Bruno Hernandez, ang aking abogado. Kung gustong maglaro ni Simon gamit ang pa 1,000, pwede kaming maglaro. Pero una, may kailangan akong imbestigahan. Pinihit ko ang susi sa aking pinto. Pamilyar ang tunog, pero parang iba na ang pakiramdam ngayon. Hinila ko ang maleta ko papasok, sumabit ang gulong sa doormat na binili namin ni Marta 20 taon na ang nakakaraan. Tahanan, kung saan dapat ay nag-iimpake ako papuntang Hawaii ngayong gabi sa halip na nag-aalis ng laman mula sa wala. Nagpalit ako ng komportabling pambahay at lumang pantalon, yung klase na laging sinasabi ni Simon na nagmumukha akong matandang propesor. Ngayong gabi, parang angkop iyon. Meron akong pag-aaralan. Ang opisina ko ay eksaktong kung paano ko iniwan kaninang umaga. Ang oak desk ni Marta sa tabi ng bintana, ang mga filing cabinet na nakapila sa pader. Lahat ay organisado, lahat ay nasa lugar, hindi tulad ng pamilya ko. Ang folder ng bakasyon ay nasa pangalawang drawer. May label na Hawaii 2025 sa maingat kong sulat kamay. Inilabas ko ito at inilatag ang mga nilalaman sa ibabaw ng mesa. 23 dokumento, bawat isa ay kumakatawan sa isa pang piraso ng aking tiwala na sistematikong tinraidor. Invoice ng travel agency, 1,000 na inilipat sa account ni Simon 6 na linggo na ang nakakaraan. Hotel confirmation, Grand Wailea, Ocean View Suites, 7 panauhin, 10 gabi. Binilang ko ang mga pangalan, Simon, Faye, Perla, Sol, Mia, Ethan, at Marta Reyes.
Marta, ang asawa ko, na 3 taon nang patay. Inilagay nila ang pangalan ni Marta sa halip na akin. Ang reservation na binayaran ng pera ko ay hindi man lang ako kasama. Nanginginig ang mga kamay ko habang inaabot ang brochure ng hotel. Magagandang larawan ng sunset, mga pamilyang naglalaro sa malinaw na tubig, mga henerasyon na nagtitipon sa hapagkainan. Lahat ng pinag-usapan namin sa mga family planning session. Tay, magugustuhan mo ang Ocean View Suite, sabi ni Simon. Magkakaroon ng magagandang alaala ang mga bata, dagdag ni Faye. Puro kasinungalingan. Dinampot ko ang telepono, hindi ang cellphone ko, kundi ang lumang landline na ipinilit ni Marta na panatilihin namin. May kung ano sa sandaling ito na nangangailangan ng bigat ng totoong koneksyon. Kinonekta ako sa Grand Wailea Resort Reservations. This is Kia, how may I help you? Ang boses niya ay may dalang init ng Hawaii, yung klase na sinasanay sa mga hospitality workers. Kailangan kong mag-cancel ng reservation sa ilalim ng pangalang Reyes. Hayaan niyong hanapin ko yan para sa inyo, Mr. Reyes. Yes, may reservation ako para sa 7 guests. Checking in bukas. Ocean View Suites for 10 nights. Sigurado po ba kayong gusto niyong i-cancel? Napakaganda po ng resort namin sa panahon na ito. Siguradong sigurado ako. Pwede ko po bang matanong kung bakit? Baka po makapag-offer ako ng alternatives. Ibang room types, partial stays. Walang alternatives, i-cancel lang lahat. Isang pause. Rinig ko ang pagtatype niya, malamang ay sinusubukang iproseso kung bakit magka-cancel ang isang tao ng ganoon kamahal na booking. Mr. Reyes, kailangan ko pong ipaalam sa inyo na ang pag-cancel ng ganito kalapit sa arrival ay may malaking penalty. 160,000. Mas mababa pa sa gastos ko sa gasolina sa isang taon. Ayos lang yan? Sir, sigurado po ba kayo? Napakalaking reservation po nito. Baka kung makausap niyo ang aming guest services manager. I-cancel mo na ngayon, please. Mas maraming typing, tunog ng printer. Opisyal na negosyo ang nagaganap. Naproseso na po ang cancellation. Makakatanggap kayo ng confirmation via email sa loob ng 1 oras. May maitutulong pa po ba ako? Sa totoo lang, oo. Kapag may dumating diyan, bukas na umaasa sa reservation na yan, anong sasabihin niyo sa kanila? Sasabihin ko po sa kanila na ang reservation ay kinansela ng primary booking party ng 6:47 p.m. Pacific Time noong May 15th. Perfect. Malalaman ni Simon kung kailan eksakto ako kumilos at higit sa lahat, malalaman niyang sinadya ito. Salamat, Kia. Napakalaking tulong mo. Pinaba ko ang telepono at tiningnan ang nagkalat na papel sa aking mesa. Sa sulok ay may naka-frame na litrato noong nakaraang Pasko. Simon, Faye, ang mga bata, Perla at Sol, lahat ay nakatipon sa paligid ng aking puno, nagbubukas ng mga regalong binili ko, kumakain ng hapunan na binayaran ko. Lahat sila ay nakangiti sa galanteng matandang tanga. Pues, tapos na ang pagiging galante. Ang liwanag ng umaga ay tumagos sa mga kurtina ng aking kwarto ng iba kaysa sa mga nakaraang linggo. Sa unang pagkakataon mula nang simulan naming planuhin ang bakasyon na ito, nakatulog ako ng mahimbing, walang panaginip. Walang kaba sa pag-iimpake, walang pananabik na makita ang mukha ni Perla kapag nakita na niya ang dagat. Walang listahan sa isip ng mga aktibidad na magugustuhan ng mga apo, kapayapaan lang. Naligo ako, nagbihis ng bagong damit at pumunta sa kusina. Ang lumang percolator ay masayang bumubulwak sa counter, pinupuno ang bahay ng parehong amoy ng kape na bumati sa amin ni Marta sa loob ng 43 taon ng pagsasama. Ang cellphone ko ay naka-charge sa counter kung saan ko ito iniwan. Ang screen ay nagpapakita ng mga missed calls, pero binaliwala ko ito habang nagsasalin ng kape at naglalagay ng cream. Ang ilang mga pag-uusap ay nangangailangan ng tamang paghahanda. Sa wakas, kinuha ko ang device. 56 na missed calls, lahat galing sa parehong Hawaii number. Ang call log ay nagsasalaysay ng kwento ng mas mahusay kaysa sa anumang nobela. 11:47 p.m. oras sa Hawaii, tapos 11:52, tapos 12:03 a.m. bawat 15 minuto sa buong magdamag. 4:30 a.m., 5:15, 6 gan. Gising si Simon buong gabi, sa pagitan ng mga tawag,
mga text message. Nag-scroll ako, pinapanood ang panic na tumitindi. Tay, tumawag ka. Urgent. Sabi ng hotel, kinansel mo lahat. Tay, hindi ito nakakatawa. Tumawag ka ngayon. Umiiyak ang mga bata. Wala kaming mapuntahan. Tumawag ka. Ang mga oras ay nagpinta ng malinaw na larawan. Ang pamilya ay dumating sa Grand Wailea bandang 3 p.m. oras, sa Hawaii kahapon, 6 p.m. oras sa Pilipinas, sakto noong binababa ko ang telepono kay Kia. Naglakad sila papunta sa magandang resort desk na yon, excited at pagod sa biyahe, malamang nagpaplano na ng kanilang unang sunset dinner at natuklasang wala silang kwarto. Dinala ko ang aking kape sa sala at umupo sa paborito kong armchair sa tabi ng bintana. Sa labas, naglalakad ang kapitbahay ko kasama ang kanyang aso. Normal na routine ng Martes para sa iba. Nag-vibrate ang phone ko sa isa pang tawag. Hawaii number. Hinayaan ko itong mag-ring. Ang voicemail notification ay lumabas ilang sandali pa. Pinakinggan ko. Tay, hindi ko alam kung anong palagay mo ang naa-accomplish mo, pero kailangan mong ayusin ito ngayon din. Natulog kami sa hotel lobby. Hindi tumitigil sa pag-iyak si Perla. Hindi naiintindihan ng mga bata ang nangyayari. Malupit ito at hindi kailangan at hindi ikaw ato. Tawagan mo ako at ayusin ang gulo na ato. Malupit at hindi kailangan. Interesanteng pagpili ng mga salita mula sa isang tao na iniwan ng kanyang ama sa airport. Perpekto ang lasa ng kape. Barako blend na giniling kahapon ng umaga noong naniniwala pa ako sa mga bakasyon ng pamilya at tawanan ng mga bata. Ibinaba ko ang tasa sa side table at kinuha ang telepono, nag-scroll sa numero ni Simon. Ang daliri ko ay nakaabang sa green call button. 6 na linggo ng pagpaplano. 1,000 na inilipat ng walang tanong-tanong. 3 buwan ng masasayang usapan tungkol sa snorkeling at pagtuturo kay Mia na lumangoy. Lahat ng ito ay orkestrado para hindi ako isama. Gusto na makipag-usap ni Simon ngayon. Matapos ang 26 na hindi sinagot na tawag at mensahe na nagawang sisihin ang lahat maliban sa sarili niya. Sige, may sasabihin din ako. Pinindot ko ang call button. Sumagot si Simon bago pa matapos ang unang ring. Tay, sa wakas, anong demonyo ang nangyayari? Sabi ng hotel kinansel mo ang buong reservation namin. Ang boses niya ay sobrang lakas kaya kinailangan kong ilayo ang telepono sa tenga ko. Sa background, naririnig ko ang ibang boses. Si Faye na may sinasabing complete disaster, isa sa mga bata na umiiyak. Oh, hello Simon! Kamusta ang bakasyon nyo? Huwag mo akong paglaruan. Wala kaming matuluyan. Naiintindihan mo ba kung anong ginawa mo? Inabot ko ang aking notepad, yung ginagamit ni Marta noon sa tabi ng telepono para sa mga mensahe. Ang ilang usapan ay nangangailangan ng dokumentasyon. Sa totoo lang, naiintindihan ko ng perpekto. Sabihin mo sa akin, nung plinano niyong iwan ako sa airport kahapon, saan niyo ba inaasahang magpapalipas ako ng bakasyon? Isang pause. Tumahimik ang mga boses sa background. Tay, ibang-iba yon. Tungkol ito sa mga inosenteng bata. Wala bang inosenteng bata na sangkot noong sadyang hindi niyo ako isinama matapos niyong kunin ang 1,000 ko? Hindi yan pareho. Sinulat ko ang oras, 8:03 a.m., Manila time. Ang boses ni Simon ay may pagod ng isang taong gising buong gabi sa crisis mode. Tulungan mo akong intindihin ang pagkakaiba, anak. Ang pagkakaiba ay na-stuck kami sa ibang bansa na walang pera at mga batang hindi naiintindihan kung bakit nasira ang bakasyon nila. Interesante, kahapon sinabihan mo akong umuwi na lang noong na-stuck ako sa airport. Anong nagbago? Lumakas ang boses ni Faye sa background. Simon, sabihin mo sa kanya ang tungkol sa mga credit card. Credit cards? Sinulat ko iyon. Tay, hindi namin afford ang ibang hotel. Puno ang lahat dahil sa kumbensyon. In charge namin ang buong trip sa credit card. Inaasahang mababayaran ito gamit ang, inaasahan ng ibang pangyayari. Ibig mong sabihin, inaasahang mababayaran ito gamit ang pera ko habang nakaupo ako sa bahay na parang itinapong lumang gamit? Tumigil ka na sa pagiging madrama. Hindi na ito tungkol sa'yo. Tungkol ito kay Perla at sa mga bata
At naging tungkol sa akin ito sa sandaling kinuha mo ang pera ko at hindi mo ako isinama sa bakasyon ng sarili kong mga apo. Nagbago ang boses ni Simon, naging mas matigas. Sige, gusto mo ng matinding labanan? Pagbalik ko sa Maynila, pagsisisihan mo ito. Akala mo kaya mong manipulahin ang pamilyang ito gamit ang pera? Isinulat ko yon ng eksakto. Pagsisisihan mo ito. Simon, tinatakot mo ba ako? Pinapangako ko sa iyo na ang mga aksyon ay may kahihinatnan. Tanda. Tanda. Sinulat ko rin yon. Tama ka tungkol sa mga kahihinatnan. Halimbawa, ang kahihinatnan ng pagtatraidor sa tiwala ng isang tao ay ang pagkawala ng tiwala nila sa iyo. Kalokohan ito. Pinaparusahan mo ang mga bata dahil nasaktan ang damdamin mo. Tinuturuan ko ang mga matatanda na ang pagnanakaw ng 1,000 towers at pag-iwan sa kapamilya ay may kapalit. Wala kaming ninakaw. Ibinigay mo ang perang yon para sa family vacation na by definition ay kasama ang pamilya. Katahimikan, maliban sa boses ni Perla sa malayo. Tungkol sa hindi dapat nakinig at isa itong disaster. Sinubukan ni Simon ang ibang diskarte. Tay, makinig ka. Siguro mali ang naging trato namin kahapon, pero ngayon kailangan nating mag-focus sa pag-aayos ng sitwasyon. Pwede mo bang tawagan ang hotel at... Hindi. Anong ibig mong sabihing hindi? Ibig kong sabihin ay ang salitang hindi, Simon. Ito yung dapat narinig mo kahapon noong iminungkahi mong umuwi na lang ako at palampasin ang bakasyon ng sarili kong mga apo. Baliw na to. Umaarte ka na parang isang mapaghiganteng... Binaba ko ang telepono. Ang sala ay naging perpektong tahimik matapos ang pagsigaw ni Simon. Sa labas, may ibon na lumilipad malapit sa lumang feeder ni Marta. Tiningnan ko ang aking notepad. Mga banta, insulto, pag-amin sa pinansyal, zero accountability. Agad na tumunog ulit ang telepono ko. Hawaii number. Pinatay ko ito at inubos ang aking kape. May mga leksyon na hindi maituturo sa salita. Tinitigan ko ang notepad kung saan nakasulat ang mga banta ni Simon sa itim na tinta. Pagsisisihan mo ito, tanda. Ang mga salita ay mukhang mas pangit kapag nakasulat kaysa noong pinakinggan sa telepono. Ang silya ni Marta ay walang laman sa tabi ng bintana. Halos nakikita ko siya doon. Nakatiklop ang mga kamay sa kandungan. Hinihintay akong itanong ang tamang tanong. Anong gagawin mo, Marta? Pero alam ko na. Hindi hinayaan ni Marta na may tumapak sa kanya kahit na ang kapalit ay pagkakaibigan o ginhawa ng pamilya. Minsan ang kabaitan ay napagkakamalang kahinaan, madalas niyang sabihin. Huwag mong hayaang malito ang tao sa dalawang yan, Luis. Naging mabait ako kay Simon sa buong buhay niya. Binayaran ang tuition niya noong hirap siya sa grades. Co-sign sa una niyang apartment condo noong walang magtiwala sa kanya. Sinagot ang mortgage niya noong 3 beses siyang nagpalit ng trabaho. Pondo para sa bakasyon, gamit sa eskwela ng mga apo, medical bills noong kinailangang operahan si Fe, kabaitan. Lahat ng iyon ay ininterpret bilang kahinaan. Iba na ang pakiramdam ng opisina ko ngayon, parang sagradong lugar kung saan ginagawa ang mahahalagang desisyon. Binuksan ko ang filing cabinet na inorganisa ni Marta ng perpekto. Bawat folder na may label sa maingat niyang sulat kamay. Financial Family Support. Laman nito ang ebidensya ng 20 taong pagbibigay. Bank statements na nagpapakita ng monthly transfers, resibo para sa violin lessons ni Mia at soccer equipment ni Ethan. Nakita ko ang business card ni Attorney Bruno Hernandez na nakasingit sa likod ng emergency contact list ni Marta. Hernandez Law Office, Estate Planning and Family Law. Nakatrabaho namin siya noong namatay si Marta. Naiintindihan ni Bruno ang bigat ng obligasyon sa pamilya. Maiintindihan din niya kapag ang mga obligasyong iyon ay naging pagsasamantala. Ang investment portfolio ko ay nasa ilalim na drawer. Ipinapakita nito ang maingat na pag-iipon ng 43 taon sa engineering, real estate, retirement accounts, stocks. Walang ideya si Simon kung gaano kalaki ang mawawala sa kanya. Inabot ko ang telepono, hawak ang card ni Bruno. Ang hustisya ay hindi pareho sa paghihiganti. Tinuro rin niya ni Marta, ang paghihiganti ay emosyonal, magulo. Ang hustisya ay malinis, proporsyonal, edukasyonal. Gusto ni Simon ng matinding labanan?
Pwes, tumunog ang telepono ng 1, 2 beses. Sumagot ang sekretarya ni Bruno. Hernandez Law Office, how may I help you? Opisina ni Attorney Bruno Hernandez, si Jennifer ito. Si Luis Reyes ito, kailangan kong mag-schedule ng urgent consultation kay Bruno tungkol sa estate planning. Ang appointment ay naset para bukas ng hapon. Mas mahimbing ang tulog ko ng gabing iyon kaysa noong nagsimula ang gulong ito. Paggising ko, presko at malinaw ang isip para sa biyahe papuntang Makati. Ang opisina ni Bruno ay nasa ikapimpina palapag ng isang glass tower, puro marmol at mamahaling kahoy. Luis, tuloy ka. Tumayo si Bruno para batiin ako. Nasa 25 anyos, may kumpiyansa ng isang taong dekada nang lumulutas ng problema ng iba. Umupo ako sa leather chair sa harap ng mahogany niyang mesa at inilatag ang aking mga dokumento parang ebidensya sa korte. Bank statements, resibo, mga nagbabantang text message, notes mula sa tawag kahapon. Anong sitwasyon? Tanong ni Bruno. Pinakita sa akin ng anak ko kung sino talaga siya. Kailangan ko ng legal na proteksyon mula sa kasakiman niya. Isinalaysay ko ang kwento ng sunod-sunod. Ang planong bakasyon, ang sadyang hindi pagsama sa akin sa airport, ang hotel cancellation, 56 na desperadong tawag, at ang mga pangit na banta. Gaano nakatagal ang financial dependency na ito? 20 taon, minimum. May dokumentasyon ako. Pinag-aralan ni Bruno ang mga notes. Luis, mukhang attempted financial coercion ito. Sa batas ng Pilipinas at base sa mga ebidensya, sapat yan na basehan para sa disinheritance. Nakahinga ako ng maluwag. Gusto ko siyang tanggalin ng tuluyan, sabi ko. Lahat ng pinaghirapan ko ay mapupunta sa mga organisasyon na gagamitin ito sa mabuti. Binuksan ni Bruno ang computer niya. Pag-usapan natin ang mga opsyon. Sa susunod na oras, tinalakay namin ang detalye. Ang foundation para sa edukasyon ng mga bata ang makakatanggap ng malaking bahagi. Ang scholarship sa engineering sa UP Diliman ay makakatanggap ng malaking pondo. Senior services, tulong sa mga veterano. Ang dokumentasyon na binigay mo ay nagpapakita ng malinaw na pattern ng pagsasamantala, sabi ni Bruno. Sinamahan pa ng nagbabantang pananalita, may matibay tayong basehan. Gaano katagal ito? Maihahanda ko ang mga dokumento para sa pirmahan sa susunod na linggo. Kakailanganin natin ng mga testigo, notaryo, at inirerekomenda ko ang video recording ng pirmahan para idokumento ang iyong mental competency. Kahit ano, gawin mo, sumandal si Bruno. Luis, permanente ito. Kapag naisagawa na, mababago nito ang relasyon ng pamilya mo. Sila ang naunang nagbago, sabi ko. Ginagawa ko lang opisyal. At sigurado ka dito? Walang pagdadalawang isip tungkol sa mga apo? Naisip ko sina Mia at Ethan. Mas makikinabang ang mga bata sa scholarship programs kaysa sa pagmamana ng pera na kokontrolin ng tatay nila. Tumango si Bruno. Kung gayon, ituloy natin. Nakipagkamay ako pagkatapos ng meeting. Tatawagan kita kapag handa na ang lahat. Ang linggong iyon ay lumipas ng payapa. Morning walks sa aking subdivision. Pagbabasa sa hapon sa upuan ni Marta. Hapunan na inihanda ng hindi nagmamadali. Wala nang pagtingin sa phone para sa updates ni Simon. Wala nang pag-iisip kung magugustuhan ba ni Perla ang restaurant. Tahimik na mga araw habang inihahanda ni Bruno ang mga legal na dokumento. Biyernes ng hapon, tumunog ang telepono ko. Opisina ni Bruno. Luis, handa na ang mga dokumento. Pwede ka bang pumunta sa Lunes para sa pirmahan? Siguradong sigurado? Ang Lunes ng umaga ay nakita akong muli sa opisina ni Bruno, pero ngayon ay may kasama na siya. Ang kanyang sekretarya na si Mrs. Chan at isang paralegal na nagngangalang David. Nakaayos ang mga notary stamps at forms. Ito ay isang formal na will execution, paliwanag ni Bruno. Ang bagong huling habilin ay nakabukas sa harap ko. 23 pahina ng legal na lengguwahe. Hayaan mong basahin ko ang mga pangunahing probisyon, sabi ni Bruno. The testator, Luis Reyes, being of sound mind and clear judgment, hereby excludes his son, Simon Reyes, from all inheritance due to demonstrated financial exploitation and threatening behavior. Ang mga salita ay makapangyarihan, pinal. Furthermore,
The testator designates the following charitable organizations as primary beneficiaries. Inayos ni Mrs. Chan ang kanyang salamin. Mr. Reyes, naiintindihan niyo po ba ang mga probisyong ito? Opo. At isinasagawa niyo ito ng malaya at walang pumipilit. Malayang malaya, pinaandar ni David ang video camera. For the record, pakibanggit ang pangalan at petsa ngayon. Luis Reyes, May 25, 2025. At isinasagawa niyo ang will na ito sa sarili niyong desisyon. Opo. Ang pirma ko ay matatag sa mga dokumento. Pumirma sina Mrs. Chan at David bilang mga testigo. Ang notary seal ay dumiin sa papel ng may kasiyasyang autoridad. Ang orihinal ay mananatili sa aming security vault, sabi ni Bruno. Inaabot sa akin ang mga selyadong kopya. Kailan sa tingin mo nila malalaman? Depende yan sa kung kailan mo gustong sabihin sa kanila. Inipit ko ang envelope sa ilalim ng braso ko. Ang flight nila ay babalik sa Huwebes ng hapon. Malamang ay gugustuhin nilang magkaroon ng family meeting tungkol sa nangyari. Tumango si Bruno. Ang mga family meeting pagkatapos ng krisis ay kadalasang naglalabas ng tunay na prioridad ng bawat isa. Ang pagmamaneho pa uwi ay dumaan sa Skyway na may paboritong view ni Martha ng skyline ng Maynila. Sang-ayon siya sa trabaho ngayong araw. Malinis, legal at proporsyonal na hustisya. 2 linggo na ang nakalipas mula ng selyuhan ni Bruno ang mga dokumento. Napanatili ko ang aking payapang routine habang nag-iensayo sa isip para sa sandaling ito. Ngayon, nakatayo sa tabi ni Bruno sa International Arrivals Terminal ng Naya, naramdaman ko ang kalmadong kumpiyansa. Flight 441 from Honolulu has landed, sabi ni Bruno ng mahina. Lalabas na sila sa customs maya-maya. Nagsimulang maglabasan ang mga pasahero, mga pamilyang sunog ang balat, may mga kwintas na bulaklak. Tapos nakita ko sila. Si Perla ang unang lumabas, masiglang nakikipagkwentuhan kay Sol. Si Sol, tahimik na hila ang 2 malaking maleta. Sumunod si Nafe at ang mga bata. Si Mia ay may suot na grass skirt at si Ethan ay may bulaklak sa leeg. Huling lumabas si Simon, tinitingnan ang cellphone niya. Mukhang sinusubukan ng bumalik sa realidad ng Maynila. Suot niya ang Hawaiian shirt at khaki shorts. Tapos nakita ako ni Mia. Lolo! Tumakbo siya palapit sa akin. Sumunod si Ethan. Lolo Luis, na-miss ka namin sobra. Lumuhod ako para yakapin sila. Sa isang saglit, ang bigat ng mangyayari ay dumagan sa dibdib ko. Pero tumingala ako at nakita ang mukha ni Simon. Huminto siya sa paglalakad, ang kanyang relaxed na itsura ay naglaho nang makita ang welcoming committee. Ang mga mata niya ay lumipat mula sa akin kay Bruno, tinitingnan ang pormal na suot ng abogado ko. Tay, ang boses ni Simon ay pagod. Anong ginagawa mo dito? Wini-welcome kayo pa uwi, sabi ko. Tumatayo at inilalagay ang mga bata sa tabi ko. Kamusta ang bakasyon? Lumitaw si Fe sa siko ni Simon. Ang mukha ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa pagkamba nang makita si Bruno. Si Perla, walang kamalay-malay, ay nagpatuloy sa dada. Luis, what a wonderful surprise! Magugustuhan mo ang kwento namin tungkol sa luwaw. Tita Perla, sabi ni Sol ng mahina. Siguro dapat, humakbang si Bruno, tumpak at propesyonal. Mr. Simon Reyes. Ang boses niya ay may pormal na tono. Namutla si Simon sa ilalim ng kanyang tan. Inabot ni Bruno ang selyadong Manila envelope kay Simon. Mr. Simon Reyes, ito ay kopya ng binagong huling habilin, last will and testament, ng iyong ama na isinagawa noong May 25, 2025. Nanginig ang mga kamay ni Simon habang tinatanggap ang envelope. Ano to? Bulong ni Fe. Pinunit ni Simon ang seal at binuksan ang mga papel. Sinimulan niyang iskan ang nilalaman. Pinanood ko ang pagbabago ng mukha niya. Una pagkalito, tapos hindi makapaniwala, tapos horror nang marating niya ang tungkol sa pagtatakwil, disinheritance. Hindi ito totoo, sabi niya, halos pabulong. Bumasa si Fe sa balikat niya, nawalan ng kulay ang mukha. Luis, sabi niya, siguradong mapag-uusapan natin ito. Isipin mo ang mga bata, mga apo mo sila. Inisip ko sila, kalmado kong sagot.
Kaya nga ako nagbayad ng 1,000 para sa bakasyon nila sa Hawaii. Biglang tumingala si Simon, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi mo pwedeng gawin sa amin to. Anak mo ako. Oo, sabi ko. Ang anak na iniwan ako sa airport at tinakot ako noong tumindig ako para sa sarili ko. Tumigil si Perla sa pagsasalita. Luis, anong nangyayari? Hinawakan ni Sol ang braso niya. Perla, bigyan natin sila ng privacy. Pero hindi interesado si Simon sa privacy. Imposible ito. Hindi ka pwedeng magtanggal ng mana sa pamilya. May mga batas. Nagsalita si Bruno ng kalmado. Actually, Mr. Reyes, ang batas ay ganap na sumusuporta sa karapatan ng iyong ama na ipamahagi ang kanyang ari-arian ayon sa gusto niya. Ang dokumentasyon ay matibay. Lalabanan ko to sa korte. Tumaas ang boses ni Simon. Gawin mo, sabi ko. Handa si Bruno para dyan. Ang video recording ng aking competency evaluation ay magiging kapani-paniwala sa sinumang hukom. Binabasa pa rin ni Faye ang dokumento. Ang bahay, ang investments, lahat, kumpirma ni Bruno. Ang foundation para sa edukasyon at ang scholarship fund sa UP Diliman na ang mga pangunahing benepisyaryo. Nilukot ni Simon ang papel sa kamao niya. Baliw na to! Itinatapon mo ang pamilya mo dahil sa isang estupidong pagtatalo. Isang estupidong pagtatalo? Nanatiling pantay ang boses ko. Simon, kumuha ka ng 1,000 sa akin, hindi mo ako isinama sa bakasyon ng mga apo ko at tinakot mo ako noong umalma ako. Hindi iyon pagtatalo, pagtatraidor yon. Hinila ni Mia ang jacket ko. Lolo, bakit sumisigaw si Daddy? Tiningnan ko siya at nakaramdam ng lungkot. Ang mga batang ito ay lalaki na nagtataka kung bakit nawala ang mana nila. Hindi naiintindihan na ang kasakiman ng tatay nila ang naging dahilan. Minsan, ang mga matatanda ay nagkakamali na may malaking kapalit. Sabi ko sa kanya ng malumanay. Kukuha kami ng mga abogado, sigaw ni Simon. Naglabas si Bruno ng business card. Malugod kong ibibigay ang dokumentasyon ng mental competency ng tatay nyo sa sinumang abogado na kukunin nyo. Babala lang, mahalang magkaso ng walang basehan. Ang pamilya ay nakatayo sa paligid ng kanilang mga bagahe. Ang masayang alaala ng Hawaii ay natabunan na ng bagong realidad na ito. Si Sol, na may background sa accounting, ay naiintindihan ng lubusan. Simon, sabi niya ng mahina, siguro dapat inisip mo muna ang mga kahihinatnan bago ka kumilos. Binalingan ni Simon ang biyenan niya. Huwag mo akong sermonan. Hindi, sabi ko ng mariin. Apektado nito ang mga taong nagtraidor sa tiwala ko. Inosente ang mga anak mo. Kaya nga nagtayo ako ng scholarship funds na tutulong sa mga batang tulad nila sa mga susunod na henerasyon. Isinara ni Bruno ang portfolio niya. Tapos na ang usapan dito. Tumalikod siya papunta sa exit at sumunod ako. Iniwan ang pamilya ni Simon na iproseso ang bago nilang realidad sa gitna ng magulong airport. Sa likuran, naririnig ko pa ang boses ni Simon na tumatawag. Sinusubukan pa ring makipagnegosasyon, hindi pa rin matanggap na ang ilang kahihinatnan ay permanente. Ang paglalakad sa Naya ay iba sa pakiramdam kaysa noong nakaraang buwan. Noon, hila ko ang maleta ko bilang isang nalilitong matanda. Ngayon, naglalakad ako bilang taong nabawi ang dignidad. Eksaktong nangyari ayon sa plano, sabi ni Bruno pagdating namin sa sasakyan. Mas higit pa, sagot ko. Pinakita ni Simon ang tunay na kulay niya. Ang biyahe pa uwi ay dumaan sa Skyway habang gumagabi sa Maynila. Alam mong susubukan nilang contest-in yan, sabi ni Bruno. Hayaan mo sila, bawat abogadong uupahan nila ay sasabihin ang parehong bagay na sinabi mo sa akin. Huminto si Bruno sa tapat ng gate ko. Nakipagkamay kami. Salamat, Bruno. Ikaw ang gumawa ng mahirap na trabaho, Luis. Pagkaalis niya, pumasok ako sa tahimik na santuwaryo ng aking tahanan. Sa kusina, naghanda ako ng simpleng hapunan, itlog, toast, tsaa. Walang kailangang intindihing gusto ng iba. Ang telepono ko ay nakapatay sa side table. Walang duda na sumusubok tumawag si Simon. Pero ang ilang leksyon ay natututunan lang, hindi maituturo. Ang mga charitable organizations ay makakatanggap ng tawag ko bukas.
Ang pera ko ay popondo sa violin lessons ng mga batang hirap sa buhay at magbibigay ng pagkain sa mga senior citizens na nakalimutan ng pamilya. Tunay na kabutihan sa mundo, sa halip na punduhan ang mas maraming bakasyon kung saan ako ay itatakwil. Lumubog ang araw sa likod ng mga gusali, pinipinturahan ang aking sala ng ginto. Sa wakas, ito ay akin. Ito ay perpekto. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, please like this video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong impression sa kwentong ito sa comments. Para mapakinggan ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.